Good day, students. So, for our Earth and Life Science subject, we will discuss the minerals and rocks. So, long time ago, yung mga scientists natin, they have found and they have identified 4,000 minerals dito sa ating Earth's crust. And then, the branch of science that studies the different types of rocks is what we call the geology. Siyempre, yung mga tao naman po, yung mga specialist, yung mga scientists na nag-aaral po tungkol sa mga rocks, we call them geologists. So, minsan, ayan pong mga rocks na yan galing sa space. So, yun yung tinatawag natin na meteorites. So, kanina po, yung mga nag-aaral po ng rocks, ang tawag natin sa kanila ay geologist. Kapag minerals naman po yung inaaral nila, ang tawag po sa kanila ay mineralogist. And then, our Earth's moon is made out of igneous rocks. So, ano ba yung mga minerals natin? Let's take a look at some pictures. We have the quartz crystal, the talc, and the biotite mica. Minerals, these are the building blocks of rocks. Okay? So, ano yung mga characteristics of our minerals? Ayan, they are naturally occurring. Ibig sabihin po, nabubuo sila because of natural geologic processes. So, sa nature lang po yan. Hindi po yan gawa ng tao. Etong mga minerals na to, they are solid. So, meron silang definite na volume, tapos po rigid ang kanilang shape at room temperature. O, ibig sabihin, orderly crystalline structure. So, may structure sila na arranged and organized. Ayan. U, usually abiogenic or inorganic. So, hindi sila product ng organism. And then, R, represented by chemical formula. So, majority ng ating mga minerals ay chemical compounds. So, for the characteristics of minerals, kung napansin nyo, we have the capital letters na naka-bold. So, N, sour. Okay? Para mas madali ninyong matandaan. So, they are naturally occurring, solid, orderly crystalline structure, usually abiogenic or inorganic, and they are represented by chemical formula. Okay. So, ano naman po yung mga physical properties of our minerals? So, we can describe 6. We have the luster, sleek, meron tayong hardness, meron tayong cleavage. Okay, sa minerals po ito ha. We have fracture, and the specific gravity. So, discuss natin isa-isa. So, we can identify different minerals dahil sa kanilang physical properties. Una, yung luster. So, ano ba yung ibig sabihin ng luster? Tandaan ninyo, when it reflects light, okay, yan yung magiging keyword natin, yun yung physical manifestation ng surface ng ating mineral. Sleek. Kapag naman po, fine powdered color ng mga minerals. Hardness, syempre, nare-resist niya yung scratching. Okay, sa sobrang tigas ng isang mineral, hindi siya nai-scratch. And then we have the cleavage. So kapag naman po cleavage, the tendency of a material to produce flat and smooth surfaces. So, meron pa rin kahit na po broken yan, okay, flat pa rin at saka smooth ang surface ng isang mineral. Kapag naman po fracture, ayan, curved surface kapag broken. So, cleavage at saka fracture tungkol sa pagiging broken ng isang mineral. Kapag na-break po sila, pero cleavage kapag po flat and smooth na surface. Kapag naman po na-break yung isang mineral at nakapag-produce ng curved na surface, yun naman po ay fracture. And then we have the specific gravity to describe the density ng ating material.
So, we have the most scale of hardness. So, ano ibig sabihin nito? Ini-scale natin sila, sinusukat natin yung hardness ng isang mineral base dito. So, number 10, we have the diamond. Ibig sabihin, diamond yung hardest. Okay, kaya siya may scale ng 10. Sunod po dyan, ayan, the corundum, we have the topaz, quartz, orthoclase, apatite, the fluorite, calcite, gypsum, and number 1 yung tuck. Okay? So, kung titingnan natin, ito po yung ating diamond. Yan yung pinakamatigas na mineral. Okay? Pinakamalambot naman po yung tuck. And then, ito po kasing number 1 natin, yan yung, kung mapapansin nyo, yan yung isang ingredient ng ating mga pulbo. Okay? So, ang daming minerals dyan na iba't iba rin po ng ating hardness. So, tenacity, ito yung reaction naman ng isang mineral sa stress. Okay? So, brittleness. Kapag po yung isang mineral nag-turn into powder, ibig sabihin, brittle siya. Kapag naman po yung isang mineral ay na-flat, okay? Halimbawa, pinukpok mo ng hammer at na-flat po yung isang mineral, ang kanyang tenacity po, ang kanyang reaction ay malleable. So, we call that the malleability. Ductility naman po kapag nai-stretch into wire ang isang mineral. Now, etong dalawa, ang mineral po kasi pwedeng maging flexible pero dalawang klase. Flexible but inelastic, ibig sabihin nabebend na po yung minerals natin, tapos hindi na siya bumabalik sa original position. Kaya, flexible but inelastic. Kapag yung isa pong mineral ay na-bend pero bumalik sa original position, flexible and elastic. So, ito po yung mga iba't ibang reaction ng isang mineral sa stress. Proceed tayo sa rocks. Kanina, nasa minerals tayo at sabi natin sa minerals, the building blocks ng rocks, diba? So, kaya inuna natin yung minerals. So, ano ngayon ang ating rocks? Describe natin na itong mga rocks ay gawa naman po sa solid crystals ng iba't ibang minerals. Tapos, nabuo siya into solid lump. So, ayan, the combination of 2 or more minerals. For example, basalt, limestone, and marble. So, siguro ito familiar na kayo sa classification of rocks. We have the igneous rocks, sedimentary rocks, and the metamorphic rocks. Describe natin isa-isa yung classification of rocks. When we say igneous, ito po usually yung galing sa mga volcanoes kasi these are formed when magma cools and solidifies. So, ito. Types ng igneous rocks, we have the intrusive igneous rocks or plutonic and the extrusive igneous rocks or volcanic. So kapag po intrusive igneous rocks, isang name din po nun ay plutonic kapag po yung magma ay tumigas na po sa ilalim ng Earth. Okay? Tumigas inside at sa under po ng surface ng ating Earth. Pero kapag po exclusive, ayan, tandaan nyo lang, intrusive, inside. Pero kapag naman po exclusive, parang isipin ninyo outside na kasi nag-solidify siya pero na-touch na ng air. So, yun yung example natin, basalt. Okay? So, ayan, kung titingnan ninyo, intrusive igneous rocks, pareho po yan na galing sa magma. Pero kapag nag-solidify po, okay, yung isa ay inside, ibig sabihin nasa surface, under pa po ng surface ng ating Earth, pero yung exclusive po ay nasa taas na. Meron na siyang nahalo sa air. So, ano yung mga examples natin ng igneous rocks? Basalt, granite, and the pumice stone. Next, we have the sedimentary rocks. For the sedimentary rocks, ayan, kaya nga po from the word sediments. Okay, ito naman yung mga rock fragments. Tapos, nagsama-sama.
So, ito, for example, we have the limestone. Nabuo po yan because of na-compress na yung skeleton at saka shells ng mga marine animals. Sandstone naman po, na-compress po ng mga sand. Kaya naging rock siya. Okay, so nagigets po ba? Ang coal naman po ay galing doon sa dead trees and plants or fossils. So yung coal, ayan, napagsama po or nabuo po dahil doon sa mga fragments na yan. Tatandaan nyo, limestone, skeleton and shells ng mga marine animals. Sandstone from the word sand, ayan, nag-compress na yung maraming sand kaya po naging bato, sandstone. And then coal, dead trees and plants or fossils na kasi dead sila. Third one, metamorphic rocks. So kapag metamorphic rocks, nabubuo po siya because of the heat and pressure. Tapos, ito naman po yung na-change na form ng mga sedimentary rocks. For example, ang ating marble, nabuo siya because yung limestone na nag-undergo ng sobrang pressure. Kaya nabuo yung marble. We also have the slate. Ibig sabihin po, yung slate ay dahil yung clay ay nagbago dahil po sa heat and pressure. Naging slate na siya. Okay? So, metamorphic rocks ay yung transformation. Okay? Galing po sila sa sedimentary rocks na nag-transform into metamorphic rocks. Again, yung limestone natin, kapag po under ng heat and pressure, nagiging marble. Yung slate naman po, nabuo dahil yung clay ay nabuo rin po or nabago dahil sa heat and pressure. Ayan. So, malapit na tayo matapos. We have the rock cycle. So, kung titingnan natin, ayan yung iba't ibang cycle ng ating rocks. Kasi nga po, nabubuo sila from one form to another. So, ayan, we have the crystallization. Kapag po yung magma nag-cool down or nag-cool ng different crystals na po-form at different temperatures. The next one, we have the erosion and deposition. Ito yung erosion, ito yung deposition. Volcanic activity, ito yung sa crystallization kasi 'di ba magma. Sumula po dito. Tapos, erosion and deposition, yung weathering po kasi, okay, nagwe-wear down yun ng rock sa surface ng ating earth. Nagiging small pieces. And then, because of heat and pressure, ayan, kapag po na ang isang rock ay exposed sa extreme heat and pressure, dito na po yun, nagiging metamorphic, hindi pa na lulusaw. Okay? Pero, kapag po yung isang rock ay nalusaw because of heat and pressure, nandito na siya sa melting, uulit lang po ang ating rock cycle. So, ayan yung mga processes ng ating rock cycle. So, yun lang po. Thank you.